Itutuloy bukas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang pag-monitor sa planong rocket launch ng North Korea. Inaasahang bukas ay maganda na raw ang panahon sa launch site, kaya posibleng ituloy na ang paglulunsad ng rocket. Ang mga otoridad naman na nagpapatupad ng no fishing policy sa ilang baybayin sa Aurora, hirap sa pagsita sa ilang mangingisdang nagpupumilit pa ring pumalaot. May report si Tina Panganiban Perez. Sa mga bagong kuhang ito ng isang commercial satellite photography company na ibinigay sa Reuters, labas-pasok na ang mga sasakyan sa launch site ng North Korea. Maging ang shipping tanks, abala na rin para sa napipinto nilang rocket launch. Ang kanilang General Satellite Control and Command Center muling binuksan sa mga foreign journalist para raw patunayang isang satellite ang kanilang pakakawalan at hindi missile. Dito naman sa atin, umaga pa lang kanina, tutok at abala na sa opisinang ito ang mga tauhan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Gaya ng ibang bansa, minomonitor ng NDRRMC ang rocket launch ng Korea. Pati local at foreign media nakaantabay sa developments. Pero tanghali na, walang balita kung may pinakawalan ng ang rocket. Ayon sa NDRRMC, napurnada ngayong araw ang rocket launch. Base sa intelligence reports na natanggap ng NDRRMC, bandang alas 10:30 raw kaninang umaga nang magdesisyon ng North Korea na wag nang ituloy ang rocket launch ngayong araw. Hindi raw kasi angkop ang lagay ng panahon para magpalipad ng rocket. Ano't anuman, tuloy pa rin ang no flying, no sailing at no fishing policy sa mga tinukoy na apektadong lugar sa Luzon. Umpisa alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali bukas. Mananatili ring naka-red alert ang NDRRMC. Anything is possible. Ibig sabihin nito parang makita mo atat na atat sila, yung pala hindi na bumoporma lang sila. That is also another possibility. Ang Philippine Nuclear Research Institute muling pinaalalahanan ng publiko na huwag galawin ang anumang hinihinalang debris mula sa rocket kung sakali mang makakita sila. Ang information kasi na sinabi ng director namin, wala naman kasing radioactive component itong satellite na to, but nevertheless, kung halimbawa may bumagsak na debris and kailangan kaming pumunta doon, and then we will do the measurements. Muli namang tiniyak ang kahandaan ng mga lugar na posibleng bagsakan ng debris, gaya sa Tipaculao, Aurora. Ibinida pa nila ang kanilang mga gamit sa rescue operation, mga gamot at relief goods. Pero kung marami ang naghahanda, tila business as usual naman sa tourist spot na ito sa Baler. Tuloy lang kasi ang surfing ng mga turista at residente. I'm not worried, no, because I think Filipino people are good people and God looks after good people and I feel safe. Yeah, always safe in the Philippines. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala, marami namang mangingisda ang nagpumilit pumalaot. Sa Baler, Aurora, may mga nasita kahit di pa pumuputok ang liwanag. Magandang umaga po. Dito na po, pinapayagan lang po nila yung 10 kilometers. May mga mangingisdang nakiusap na mapagbigyan para may maipakain sa kanilang pamilya, pero may ilang nakipaghabulan na lang. Ang mga pinili pa ring mangisda, pinapirma na lang ng waiver. Nilinaw naman ng Aurora PDRRMC na hanggang alas 5 na ng hapon ang no sailing at no fishing policy sa kanilang lugar. Pero bilang konsiderasyon ay papayagan pa rin daw nila ang pangingisda sa kanilang lugar sa kondisyong hanggang 10 kilometro lang ang layo mula sa dalampasigan. We can continue to advise them not to venture into the exclusion zone. Kung ikaw pasaway dahil pilosopo ka at your own risk, pumunta kayo dyan kung kayo ay matatapang. Tina Panganiban Perez, GMA News.